Hello mga ka-DDS! Happy Eid Mubarak din po sa ating mga kapatid na mga Muslim. Andito po tayo ngayon sa Southern Philippines Medical Center at nanggaling na po tayo kanina sa ICU. Ngayon naman po andito tayo, kasama po natin sila Sir. Hello po, kaway po tayo Sir. Ayan. Sila po ay victims po ng Davao bombing. And si Sir muna, mag-hi po tayo. Ayan. Sir, ano nga yung pangalan niyo, Sir? Malang na sir. Ayan po. Kinukumusta po kayo, Sir, ng ating mga Duterte diehard supporters? Kumusta din po sa kanila ang mga kwan lagi parang president sa kwan mga tumutulong sa mga nangyari sa mga kaning nabukuanan. Maraming salamat po. Ayan, hello po mga ka-DTS. At andito po tayo para magbigay ng konting tulong dun po sa fundraising natin. Pero higit sa lahat, Sir, andito kami para po ipaalam sa inyo na mahal po namin ang mga Davaoeños, mahal po namin ang Davao. Dahil po sa tiwala nyo kay Tatay Digong, nagtiwala din po kami sa kanya. Dahil sa pagmamahal nyo kay Tatay Digong, minahal na rin po namin siya. At kaya po nanalo si Tatay Digong ngayon dahil po sa tiwala po ninyo sa kanya. Maraming salamat sa Thank you po. Ito po ang kanilang ulam. Excited na ba kayong kumain, Sir? Gutom ka na? hindi pa. Hindi pa. Ayan. Andito rin po ang kanyang misis. Hi, ma'am. Ito po. Ilang months na po kayo? 7 months na. 7 months. Di ba nakwento mo na nung nangyari yung bombing, buti wala ka doon, umalis ka? Pasalamat ako talaga kasi lagi ako araw-araw nandoon. Pero sa oras na yon hindi ako, nakauwi ako talaga kasi nahihilo ako. Sabi ko sa asa ko, umuwi muna ako kasi hindi ko kaya. Sabi pa niya, kumain ka muna. Sabi ko, wag na, balutin mo na yung kainin ko. Pinasakay pa niya ako ng jeep. Hindi pa umabutin sa kauras, narinig ko na sa FM na yung sumabog. Hindi ko pa alam na kasama siya doon kasi hindi nila sinabi sa akin baka maano daw ako. Pero na ako, sabi ko, sali na gyud talaga sila kasi yung massage, magkatabi talaga yun. Barbecuehan nyo at saka yung massage. Massage sa likod, yung massage dito kami sa harap. Di yun, pumunta ko dito, bawal pa yung pumasok ang mga watcher. Pero malakas na ako ng loob. Buti pagpasok ko, yung asawa ko, tapos na siya ng operasyon. Nagpasalamat talaga ako na yung pagpasok ni President kasi siyang nauna na pinasukan niya sa operating room. Sabi ni President, huwag kang mag-alala, galing ka kasi sagot ko lahat ng gastusin. Kaya yun, hindi ako nawala ng pag-asa. Salamat talaga, President, kasi ngayon, ikaw yung President namin na talagang tumutulong sa mahihirap. Maraming salamat. Thank you po, ate. Ayan. Sir, ito po. Si Sir, baka ma-discover siya at gusto niya maging action star. Sir, nung pangalan ulit? Julius Gallardo po. Ayan, Sir Julius Gallardo, pwede niyo ba ikwento sa amin ano pong ginagawa niyo doon o ano nangyari? Actually, pwede, ano na lang kayo ng wife ko. Yun ang wife ko. Actually, dalawa kami nung time na yon na nagpamasahe. So, after noon, dalawa kami na nang nangyari yung pagbomba is nasa likod ko lang yung parang bomb. Then after nung nangyari na yun, hindi ko na malaya na bomb siya kasi actually nakatalikod kasi ako sa area kung saan yung bomb kasi doon ako sa kabilang side. Tas pag nung nag-explode na tihaya na lang ako bigla sa upuan. Hindi parang nawalan ako ng malay pero na-blackout ako pero doon lang ako sa upuan pero nung medyo totally black out ako, hinila ako ng wife ko palayo dun sa area. Tapos parang dahan-dahan na balik yung yung sight tsaka yung hearing ko nung medyo malayo-layo na yung area namin na
ng wife ko. Tapos doon na ako nakaalala nung doon ako sa mobile na bump siya. Kasi akala ng wife ko cellphone niya lang ang sumabog. Tapos yun, pag ano niya is sabi niya bump daw. So yun na siya, at sabi niya laban-laban kasi nabombahan nga daw kami. Malakas po. Hindi ko na siya, actually siguro malakas kasi totally blackout. Ano yung nawalang pandinig ko until now, hindi pa masyado siya totally clear yung pandinig ko sa left side ng ear ko kasi sa likod ko lang kasi siya, sa left side ko siya yung location ng bomb. Tapos after nun dito na ako sa hospital na parang nag-sink in sa akin yung nangyari na yun na nga na bombaan Ano yung po account. nangyari sa inyo? Sa ulo yung damage ko. Ito. Naoperahan na po kayo sa ulo? Nung May stitches nga po kayo. Opo, oo. Ito yung damage ko sa ulo pero hindi siya buti na lang hindi talaga siya napuruhan kasi pagka ng doktor is slightly slightly damage lang siya pero hindi siya totally, walang parang sharpener na pumasok sa loob. Kaya hindi siya na medyo malaki-laki. Pero yung sa katawan ko, buti hindi naman natamaan. Tapos ito lang. Yan lang yung sugat ko. Tapos yung wife ko is totally trauma siya nung time na yun. Hindi siya halos makausap. Parang lang siya. Parang natulala, umiiyak. Yun lang. Thank you. So, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stitches. Tapos, buti na lang po medyo yung matigas na part ng skull. Matigas na part at saka ang buti na lang hindi ako natumba dun sa tumba sa semento kasi baka mas nag-worsen yung damage niya pag na talaga siya. So, wala na pong operahan sa inyo? Tapos na? Wala na. For recovery na. Thank you. Thank you, ma'am. Sir? Okay lang, sir? Good afternoon, sir. Hello, sir. Ano pong pangalan nila, sir? Orlando Kape, ma'am. Orlando. Sir, ano pong ginagawa niyo doon nung nangyari yun? Nag-massage kami, ma'am. Kami yung therapist. Nag-massage kami. Doon sa, lapit lang sa amin ang bomba. Doon lang sa likuran namin. Doon kami nag-massage. Kalit lang sumabog. Kasi ang asawa ko mayroong tama. Hasta ako may tama din. Tapos ito, wala ko na alam kung anong nangyari kasi bilis lang. Bilis lang nangyari ba. Yan lang sabi ko sa mga lahat nakatulong dito sa amin, sa presidente, nakatulong namin dito sa hospital. Sana maraming salamat. Sir, ano pong nangyari sa paa niyo, sir? Ano nangyari? Ano yung mga tinamaan sa inyo? Yung paa ko na basag yung paa ko. Mayroong malaking